Hello, good morning mga kababayan. Magandang umaga po sa ating lahat. So, ito na, lumabas na yung ebidensya ang sinasabi po ni Madam Maharlika po. So, nakakabilib po ang isang Maharlikang nagsasabi po ng totoo, walang takot magsabi ng katotohanan. So, naalala nyo po mga kabayan yung sinasabi po ni Congressman Marcoleta po. So, hindi basta-bastang ilalabas po yung dokumento kung walang pinahawakan na ebidensya. So, ayon kay Madam Maharlika po, ito na po, lumabas na po yung unti-unti yung mga ebidensya. So, pakinggan po natin mga kababayan kung ano po yung sinasabi po nilang lumabas na ebidensya. So, pakinggan po natin. Hindi man lang nila inisip na, tingnan nyo, sa halip na nagpistula akong suspect Nagpistula akong suspect sa Senado. Investigador lang ako. Sir, Wala akong ano dito alam mo, habang piniplay mo yan, talagang nakakagimbal. Dahil yan mismo yung sinabi mo doon sa Senate hearing. Na, yung sinasabi mo na parang wag nag-awayan ng Duterte at Marcos. Accurate po talaga yung statement ninyo. At hindi naman po siguro AI ang pinapakita nyo, sir, kasi kayo yan, walang buhok. Sorry po. Opo, yan po. Tuloy po papaho natin, Tuloy po natin. Kaya nga ganito kasi. Sir, pwede mo i-stop? Opo. Kasi ito po yun, kung mapapansin nyo, sa una, parang ang dating, tinawagan itong kaibigan ko, hindi ko alam kung may previous na pag-uusap na sila, parang ang dating, parang tutulungan ako na pero nung tumatagal yung pag-usap nila, nandun na yung sinasabi na papatayin ako, ganun Tapos, yung mga habang lumalalim na yung pag-uusap, pumapasok na yung pangalang James Kumar, pumapasok na yung Bombay, pumapasok na yung Lam, yung Lisa, pumapasok na tinawagan siya nung gabi, yung nagsasalita doon sa video call, tinawagan siya nung gabi nung James Kumar, at yun nga, ang tinawagan din na ang kumausap doon sa kay James Kumar, yung Lam o yung Lisa. Kaya tingnan niyo yung nung una, parang nagpapanggap lang na tutulungan ako, pero yung pala, later on, parang meron na silang pag-uusap. Meron na silang, ganun Parang sir, bago mo i-play. Parang pre-plan ito parang pre-plan itong na to, Kasi, yung dumating sa bahay, kasi ito yung may interview ako nito kay Attorney Roque, sa... Grabe. Yun yung ituloy po natin kung may tanong po ba kayo. Sir, wag mo muna tuloy, sir, ganito. Ang question ko, sir, muna, grabe, kinakabahan po ako habang nanonood ako, yung nakalagay, sumunod lang siya kung anong sasabihin sa kanya. 'Di ba? Sumunod lang siya. Ikaw to, 'di ba? Ako po yun. Sumunod lang. Kung ano man, ang instruction na parang sumunod ka lang na parang sabi ko, bakit talagang gano'n ka, yung kumbaga sa may command Parang ito yung gusto nilang gawin
comment sa akin na wag na lang ako kung ano sasabihin na, tumahimik ka o mabuo ka, ganyan. Ganun na lang ang mangyayari. Kasi, kaya nga sabi ko nga, no, ano ba to? Akala ko ba sinasabi nila hindi totoo yung dokumento? Akala ko ba sinasabi nila ganito? Akala ko ba sinasabi nila criminal ako? At may ganito. Yes, yun nga po eh. Kung ikaw ay nagsisinungaling, kung ikaw ay nag-umimbento ka lang, bakit may mga forces o may mga taong pumunta sa'yo para, ito na nga yung napapanood namin, sir, na iba-bribe ka. Sir, pwede i-play nyo na po para... Sige po. Sige po. Yan. Yung po yan, padre, naiintindihan ko yun. Kaya kung hindi ko padre, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto padre. Never. Kaya kong iparate yung mensahe, pero yung sariling desisyon. Kaya na, ibig sabihin, padre, Sir, ayan. Ayan, sir. Ano yan? Opo. Okay. Pwede nyo po Pinanggit po. Pwede nyo Ito po, ibalik. balik natin, yung pinanggit niya sila na, Okay. kasi nga, ang lumalabas nito, may previous conversation na sila, may previous conversation na sila na yung kasi kaya nga sinasabi na huwag kang magbabanggit ng pangalan, kaya nga sabi nga nitong si Kuyang, marunong naman siya mabawak ng information. Kaya sabi niya, alam mo naman si Lam, alam mo naman. Ibig sabihin, alam mo naman si Lam, ibig sabihin, hindi basta-basta, no? Kumbaga sa pagka nagkamali ka, may pagkakalagyan ka. Wow. Yun po yun. So, okay. So, tuloy na po natin. Opo. Kaya kong iparate yung mensahe, pero yung sariling desisyon. Kaya na, ibig sabihin, padre, may padre, marunong tayo mawak ng informasyon. Huwag daw po sila. Sinasabi ko, padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, padre, diba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, tutuloy ko. Papagsigit ko mga pangalan sinasabi ko. Walang papagsigit. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, dapat i-desisyon mo sa rin. Kasi diba? Ay, ano mo nga po yan? Stop nyo nga po yan. Opo, babalik ko po. Sige po. Sir, ang sabi po dyan yan, ang gagawin daw sa inyo ay papatahimikin kayo. Opo. Oo, papatayin daw kayo. Yung po muna, papatahimikin. Yung Papatahimikin. nila, parang yung negotiation na ito, na ang purpose is patahimikin ako, wag kang magsalita. Kumbaga sa hindi na ako mag-testify o yun naman po yun. So, yun po yun. So, capture, Sige, play nyo nga po ulit. Sige po, opo. Pangalan sinasabi ko, walang papagsigit. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, dapat i-desisyon mo sa rin. Kasi diba? Patulungan natin, padre, kasi siyempre yung mama. Ayun. Papatayin. Stop nyo nga po. Opo. Okay. So, ayan, sabi niya, naririnig niyo po yan, nasa side kayo, tahimik lang kayo, di ba? Pare, Opo. sabi, papatayin yan. Oh my God. Ano po yung nakakangilabot, Ano po yung naramdaman niyo dyan, sir? Na narinig ninyo dun sa kabilang line na, pare, papatayin yan. Alam nyo, ito yung resulta lang ng pagtupad. Actually, nakakaiyak po, Naiiyak, emotional po ako, grabe. Ito ay napakatagal na matapos akong matanggal at ito pa yung sukli doon sa aking mga ginawa noong araw na ito yung sinasabi ng mga dati kong kasamahan na hindi totoo raw na ganito, pero ito yung pinuntahan ako para i-negotiate, para tumahimik na lang
dahil nga ito may ano no, ipapatayin nga ako pagka hindi ako ano no. Kaya nakita ko yung ano no, yung pattern Pinatatahimik ako dito sa negosyasyon na ito at yung ano, nandiyan naman ano na nag-aantay ng kasagutan ng response ko na i-deliver nitong si Kuya itong naka-green doon sa kausap niya sa ano no. At yung ano, hindi nag-materialize, kaya nga ang naging plan B sa aking paniniwala ay yung ginawa sa akin sa Senado na inatake yung aking pagkatao. Talagang ano no, talagang tinatag nila ako doon sa ano no, para durugin yung aking ano pagkatao, para hindi na ako makapagsalita, para mawala ako sa focus, para kung sa ano no, disorganize yung ang aking thought pattern. Pero nagpapasalamat ako no sa Diyos kasi naging consistent and congruent ako doon sa issue na subject ng Senate investigation. Ito yung sa dokumento at doon sa nilalaman ng dokumento. So, kung wala na po kayong tanong, itutuloy ko po para... Sir, sadali lang po. Opo. Hindi po kayo natakot nung narinig niyo sa other line, yung naka-video call nitong naka-green, na yun, pare, papatayin niya. Alam niyo, normal po, no, bilang tao, no, napaka-ipokrito ko naman po kung di ako nakakaramdam ng anumang pangamba. Pero sa kabilang banda, dahil nga nagtrabaho lang po ako wala po akong maisip ano, na kasalanan ko doon sa ano no, sa Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. Kasi trabaho lang po kung ano man yung aking nalaman sa pamamagitan ng confidential informant, doon lang po At wala naman akong sinabi na siya ano no, na siya ganito o ganyan. Doon lang po, doon sa sinasabi lang, doon sa naka-record na ano no, na itipa ko noon. Doon lamang po wala nang iba. Hindi naman po ako malabas doon So, grabe. So, dito mo talaga makikita yung pagiging mafia, sabi ng mga naka-comment. Pwede niyo po ituloy, sir? Opo, sige po. Opo. Katulungan natin pare. Kasi siyempre yung mama, Grabe. Sir, pwede niyo po itigil? Opo. Yan. Okay. Yan. Sir, grabe yung sinabi na alam mo pare, papatayin yan. Pwedeng may sakit sa puso. You know? At Pwede nga raw parang mamatay ako sa sakit ng puso o kaya mabangga o ano man. Ano, dahil marami na raw pinapatay ngayon na hindi na binabaril. yun na, oo, ang sabi. Ano, My God. Sige sir, play nyo na po. gano'n na muna. Para madap sabi ka. Ayan po mga kababayan, marami na daw pinapatay na hindi binabaril. Ang ibig sabihin, baka injection po sa injection lang sa chemical po. Yung isang tao pag yun lang po ang alam ko na pwede mamatay yung isang tao na hindi binabaril, hindi nabangga at ini-injection po ng chemical para siya po yung mamatay. So nakakatakot mga kababayan ang mga nangyari ngayon. So ituloy natin. Bakit? Ano nga, pintintas ka? sandali lang po, ano ko po, ito ko muna, no? So, yung una,
parang tulungan natin, iano niya, di ba? Pero eto, lumalabas na, kagabi pa, kinausap na siya ni James Kumar. Oo nga, no? Yeah, ngayon ko lang na-realize yun Di ba, kagabi? Tama po, ano? Buti, Nagkaroon ba to? Sabi ko, tapos yun sa kanya rin nadudulas din nadudulas na kagabi, kausap na siya ni James Kumar. Sige po, ano po natin? yes, sir. Bakit pagpatuloy Sige yun? po. Bakit? Ano nga, pinipintas ka? Hindi, parang ginalang mo. Ibig sabihin na tumawag. Tama na. Okay. Wow, grabe, sir. Yan, narinig na. Pwede niyo po ibalikan yung dulo. Sige po. Ito po. Ginalang mo. Ibig sabihin na tumawag. Tama na. Okay. Sir, siguro bago tayo magtuloy-tuloy, kasi ang taong bayan nakikinig, naluluha sila sa iyo at naniniwala sila na totoong may CCTV. Pwede po bang balikan natin, huwag natin i-interrupt para yung gustong magkuha ng video na i-echo nila ay mapatuloy po. Padire-diretso po natin ang play. Opo. Sige po. Hindi ganito. Bakit ganito? Tayo mamamagitan. Okay. Kasi nga yung papa. Ha? Ganito. Pakinggan mo muna ako yan. Ganito po yan. Nung pumutok yan, nagkausap kami. Sabi ko, kuya, matalino yan. Nag-aaway ang Duterte at Marcos. Okay? Huwag kang kaya nga ganito kasi. Yung kuya, kasi, naiintindihan ko yun. Kaya uulitin ko kasi, yung mama, hindi niya ginusto ang sitwasyon niya. Hindi niya ginusto kasi. Never. Kaya kong iparating yung mensahe. Pero yung sariling desisyon. Kaya na. Ibig sabihin, Padre, marunong tayo mawak ng informasyon. Sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya, sa kanya yun, Padre, di ba? Kahit kabubuti niya yun. Siyempre ako, tutulay ko. Papagiging ko siya mga pangalan na sinasabi ko. Wala akong papagiging. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, pagbat, dapat yung desisyon sa rin. Padre, di ba? Patulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama. Ganun na muna. Para madam kasi siya. Bakit? Ano nga? Pipintas ka? Hindi, parang ginalang mo. Ibig sabihin na tumawag. Tama na. Okay. Ayan, sir. Paki-remove po sa screen. Okay. My God. What an explosive video, sir. Oh my God, hindi makahinggan yung mga tao. Alam niyo, kahit ako, parang ko. Nakakaiyak. I mean, Ito yung inabot ko, no? Ito yung resulta, no? Nung ginawa kong trabaho, noong
2012 na makalipas ang mahigit isang dekada, ito, no, yung sa halip na tulungan ako ng gobyerno, sila pa yung pistulang umuusig sa akin na ang ano ko, no, bakit ako pinupunterya? Bakit itong mga ano, no, sa halip na ano, no, bakit ako pinupunterya ng mga mambabatas na ano, no, kasi kung gusto nilang malaman ano, yung katotohanan, ito yung madali lang naman sa investigation makakapag-elicit ka ng information tungkol dito. Bakit may ganito? Bakit merong papatayin ako? Bakit ganito na patahimikin ako? Bakit ano? Ngayon, inaantay yung ano, kasagutan. Nagkaroon nga kami ng mga series of conversation na gusto raw ako makausap nung James Kumar at sa labas daw. Pero sabi ko daw nakipag-usap sa labas at sabi ko dito lang sa bahay. So, allegedly pinarating at yung ang sabi nga, baka raw tandad na CCTV yung bahay. Kumbaga sana talagang meron din silang mga ano, no, pinag-iingatan na for security reasons na baka naman sila mapicturan o ano man, yung totoo naman, may CCTV naman dito sa bahay. Siguro, ang palagay ko, kinasing nila itong lugar ko, nakita na may mga CCTV, at kaya siguro nagkaroon na ng failure yung negotiation. Sir, nakakapanglumo, okay? Nakakapanglumo, nakakagalit, nakakaiyak dahil mismo ang First Lady ng Pilipinas na alam ni Glenn Chong, alam natin lahat na siya nagpapatakbo ng Pilipinas, ay nag-uutos ayon dyan sa video napanood namin sa iyo na areglohin ka, ibabribe ka. Kaya nga, yung mga nanonood ngayon na mga Pilipino na inaakusahan ka, na gawa-gawa lang, o kung yung sinasabi ng una, ng PIDEA na tinatanggi nila na AI daw ito, at ang sinasabi ni Marcos Jr. at ni Jinggoy muna na ginawa-gawa mo lang, sinasabi ni Marcos Jr. na ikaw ay parang jukebox na paglulugan kung anong kakanta. Ngayong moment na ito, ipinakita mo sa buong mundo, sa taong bayan, na ang iyong buhay ay nasa peligro dahil mismo ang Marcos administration, si Marcos Jr., although hindi nabanggit ang pangalan niya, si Lisa Marcos ang mag-uutos na pwede kang ipapatay, ipag-urgor kung ikaw ay hindi papayag na pag-areglo. Kung walang saysay ang sinabi mo, kung ito ay AI, bakit nag-effort yan? Yun po ba yung mga taong yan? Mga nasa gobyerno pa rin, yung mga taong, yung dalawang yun? Sa pagkakaalam ko po, no, yung kaibigan ko, dati siyang nasa PIDEA, ngayon nasa ibang government agency siya. Tapos yung isa nasa pagkakaalam ko ay nandun sa legal division ng National Police Commission. Yung kapatid po noon, ahente ng PIDEA. Hindi ko lang alam kung andun pa. Mga kababayan, wala pong magre-risk ng kanilang career. Kung ahente siya ng PIDEA, nasa legal, whatever, walang magre-risk na tao sa kanyang karera na pumunta sa inyo para, magkaroon ng conversation na ganito kung walang weight o walang saysay o AI o gawa-gawa ang iyong testimonya sa Senado. Di ba, sir? Yung nga po Kaya nga, ang hindi mangyayari ito kung yung mga taong nabanggit dun sa mga revelation ng confidential informant na laman nung mga dokumento ipinalabas ninyo, kung hindi sila apektado, wala pong pupunta sa bahay, wala pong mensahero na maghahatid na mensahe patungo sa akin. Dahil yung mensahe na yon, nandun po yung yung purpose na patahimikin ako, na nandun din po yung pahimating na ako ay papatayin. Nandun po. Kaya nandun din po yung paraan na kung ano yung gusto nila na yung Ayan po, mga kababayan, napakinggan po natin. So, ito naman si Madam Harlika po, kung tutuusin po,
walang interest to sa Pilipinas kasi hindi na po taga dito eh. So nakakabilib din ng taong ito dahil iniisip niya yung yung kapakanan po ng mga kababayan po natin. Kung tutuusin, wala na siyang pakialam dito sa Pilipinas dahil nandun na sa ibang bansa. Doon na sila nanirahan. Ngayon, so napakalaking tulong ito mga kababayan sa ating bansang Pilipinas. At lalo na po sa mga kababayan po natin, sila po ay mga nagsasabi po ng katotohanan at walang takot, walang pinipili po. So sana po marami pa po kayong mga katulad na mga nagsasabi po ng mga katotohanan. So ito naman kay Mr. Sir Morales ay aksidente po ang mga nangyaring ito mga kababayan. Hindi po sinasadya yung paglabas po ng ng dokumento. So gaya po ng sinasabi po ni Mr. Morales po, wala siyang kinalaman sa paglabas po ng dokumento. Nagulat na lang siya na nakapublic na po yung yung dokumento. At sa kanya naman ay nanindigan lang siya na sa kanya yung nanggaling yung yung dokumento. Perma po niya yung nakasulat doon. Pinatutuhanan lang po niya na totoo po yun. So pambira lang yung mga katulad mo, Sir Morales. Sana po hindi maging hindi maging balutot sa bandang huli ang mga nangyayaring ito. Sana po patuloy po kayo maging matuwid kahit anong mangyari para po sa bayan at lalo na po sa mga kababayan po natin. So muli, ako po ay bumabati na magandang umaga po sa ating lahat mga kababayan. At hanggang dito na lang yung maiksing video po natin.